yun, may share na naman ako sa inyo mga katropa. Ito yung basic lang naman mga katropa para makakuha ng idea yung mga beginners na parting alternator mga katropa. Tingnan nyo naman yung ano nakailaw, yung check engine, tsaka yung battery indicator nakailaw mga katropa kung mapapansin nyo. Yan, in-scan natin mga katropa, nakakakuha tayo ng code na P0626 P1633 P0620. Yan yung generator control circuit. P1633 ay keep alive power voltage too low. Yung isa naman P0626 generator failed terminal circuit high. So yun yung kanyang issue mga katropa. Yung unit na to dinala rito, nagpalit na daw sila ng alternator mga katropa. Yan. So ngayon, ganyan pa rin yung issue niya mga katropa. So ano ba pwede maging dahilan? Sabi natin nagpalit na ng alternator. So yung pwede maging dahilan dyan, pwedeng wiring harness, yung mga terminal, pwedeng ECU. Kaya ngayon, i-check natin yung mga harness. Pwedeng sa harness lang na-interrupt yung kanyang power, kaya nagkakaroon ng ganyan. Pero chinek ko yung charging, umaabot naman ng 14 mga katropa, 14 point something. So ibig sabihin okay yung charging. So may problema lang dyan sa dito sa ating battery indicator, dapat mawala yan. So yun yung tatrabawin natin ngayon. So yung gagawin natin syempre, i-continue test natin. So syempre ito yung kanyang, yung nadidetect dito sa P026 P0626 ay the PCM monitor generator load from the generator regulator in the form of frequency. Yan. Tapos yung possible cause: poor installation of generator terminal, short power supply between generator terminal RC and PCM terminal 2S, short to power supply between generator terminal L1 and PCM terminal 2AG, PCM connector or terminal malfunction, open circuit in wiring harness between the generator terminal RC and PCM terminal 2S, poor installation of the battery positive terminal, open circuit between generator terminal B and battery positive terminal, or PCM connector or terminal malfunction. Yung dito sa ating P06. Pagdating naman dito sa keep alive power voltage too low, P1633, indicate the keep alive power circuit has experienced a voltage interrupt. Na interrupt daw. Possible cause: connector or terminal malfunction, open circuit between battery positive terminal and PCM terminal 1B. Puro terminal, siguro nasa terminal lang problema niyan. Tapos dito naman sa P0620 generator control, the PCM read the generator and sends the TTC through the network when the generator indicate a concern. Yan. Possible cause: drive belt misadjustment, poor installation generator, short to power supply between generator terminal L1 and RC and PCM terminal 2G. Puro yung sa terminal niya sa PCM. PCM connector pa rin, open circuit between the generator and the PCM. Puro open circuit ba? Poor installation battery positive terminal, pareho lang naman ng possible cause: open circuit between generator terminal B and battery positive terminal. Drive belt misadjustment. So yun lang yun mga katropa. So yung gagawin muna natin dyan ay i-check muna natin yung mga wiring tsaka yung terminal mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So after ng continuity check natin mga katropa about dito sa ating L1,
L1, yan, L1, yung blue red papunta sa ating is PCM na 2AG generator load input. Yan, generator load input. So ito siya, ayan, ito yun. So meron siyang continuity mga katropa, 0.02. tapos yung ating RC, yung RC is regulator control general sa 2S. Ito siya. So yung ating A, terminal A papunta dito sa battery, ito yung ating problema. Dito sa A, sa socket ng ating alternator, itong dalawa okay, itong dalawa na to. So itong A papunta rito sa ating papunta rito sa ating positive terminal. Walang continuity na dapat meron siyang continuity mga katropa. So yun yung hahanapin natin, bakit wala. Pwedeng putol yung ating wiring harness or meron pang ibang pwedeng panggagalingan. So hahanapin muna natin mga katropa. Mga katropa, nakita na natin yung problema mga katropa. Kagaya sinabi ko kanina, itong sa socket ng wiring harness papunta rito sa battery, nakita nyo naman kanina wala siyang continuity. Ngayon check natin mga katropa, yan, meron na siyang continuity. Ayan, no? Meron na siyang continuity. So ngayon nakita ko yung problema dito sa area na to. So meron siyang wiring na putol, yung para dito sa ating dito, putol yung wire, pero nakakabit pa siya, pero yung loob putol na mga katropa. So yun, ngayon tetestingin natin. So yun mga katropa, nakompleto na nga natin. Kaya sinabi ko, nakita natin yung problema sa wiring harness doon, putol. Although makikita mong buo yung wire, pero mayroon siyang pinakaputol sa loob nung balot ng wire. Doon natin nakita mga katropa. So nakompleto ko na. Ngayon testingin natin para malaman natin kung okay na ba yung battery indicator tsaka yung check engine, kung mawawala na ba mga katropa. Yan natin. Yan, so far so good ngayon mga katropa. Hintayin natin mga 15 seconds. Uy, lumabas yung check engine. Tingnan natin yung check engine kung ano yung problema niyan mga katropa. Mamaya scan natin yung ano natin, yung sa battery indicator, kung ano yung kung lalabas pa ba. So yun, itong unit na to mga katropa, binigay sa atin. Gaya yung sinabi ko, mayroon nga siyang problema sa charging system. So binigay sa atin yung ano ko lang, bakit hindi nila hanapin yung problema para matuto sila mga katropa. Ngayon tayo yung pinaghanap ng problema, paano nila matututunan mga katropa yung pag-check kung paano hanapin yung problema. So yun lang yung sa akin mga katropa. Kaya yun, hindi na naman nila nalaman kung paano mag-check ng ganyang issue, di ba? So paano sila matututo? So yun mga katropa, tingnan natin yung charging system kung meron. Okay, yung check engine, didelete na lang natin yan. Ito nga, in-scan natin mga katropa. So meron siyang problema sa PCM CHT. Ano yung CHT? Cylinder head temperature. Yan. Tapos dito sa ating PCM, meron siyang engine coolant temperature sensor. Dito sa isa, system readiness test not complete. So wala yan. Saka sa 4x4 meron siyang issue. Yan o. So delete natin, tingnan natin kung mawawala. Pag hindi nawala yung sa may temperature sensor, so sa sensor yan or sa wiring. So hindi naman yan yung concern yung battery indicator mga katropa. So pagka sa sensor naman, pwedeng sensor, pwedeng connection, pwedeng wiring, pwedeng sa ECU. So yun lang naman yung pupuntahan pagdating sa mga ganyan. Yung mahirap lang dyan yung pag-check, medyo may katagalan. So ganun talaga yung process, yung procedure ng pag-check mga katropa. Tiyagaan talaga pagdating sa mga ganyan, para hindi ka mauwi sa palit agad, i-check mo munang mabuti para sure ball mga katropa. Baka mamaya kagaya nito, yung wiring lang kanina, yun lang pala yung problema, ipinasa pa sa atin mga katropa. Kaya yun, hindi na naman sila na practice. Yan. So meron siyang isa sa PCM, so wala na yan.
natin kung may charging. Okay lang yung charging niya. So lagay natin on 12 volt. Yan. Charging. Uy, 14 plus. So maganda yung ano niya mga katropa, maganda yung charging system niya mga katropa. Ayan. So yun mga katropa, nasolve na naman natin. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Yan. Sa mga nagla-like, subscribe, nagko-comment. So see you next video mga katropa.